Magandang araw! Ako si Teacher Abigail. Ang video na ito ay ginawa para sa mga mag-aaral ng Western Cayapa na pinamunuan ni Dr. Arnel M. Batalla. Sasamahan ko kayo sa oras na ito at gagabayan para mas madali ninyong magawa ang inyong module sa Filipino. Pero bago yan, muli nating balikan ang mga dapat tandaan upang makaiwas tayo sa COVID-19. Una, gumamit ng face mask. Ikalawa, palaging maghugas ng kamay. Pangatlo, umiwas or dapat may 2 metrong distansya sa ibang tao. Huwag nating kakalimutan mga bata, yan ang mga bagay na dapat nating tandaan para makaiwas tayo sa sakit na dala ng COVID-19. Bago tayo magsimula sa ating gawain, ilabas ninyo ang inyong module sa Filipino 2, papel, lapis, syempre, at Crayola. Dahil gagamitin natin ang mga ito sa ating gawain sa oras na ito. Handa na ba kayo? Okay. Kung kayo'y handa na, simulan na natin. Okay. Ito ang ito ang inyong module sa Filipino 2. Ito ang kanyang pabalat. Sa kabila ng kanyang pabalat, nakasulat ang Filipino 2, unang markahan, Module 5. At ang pamagat ng ating aralin ngayon ay pagsunod sa panuto. Okay. Dito naman sa susunod na pahina, baka sabihin ninyong hindi mahalaga ang mga nakasulat dito. Mahalaga ang mga nakasulat dito dahil isinasaad dito ang mga batas na promoprotekta sa module at ang mga taong bumuo sa module na ito. So, kailangan din ninyong basahin kung ano ang nakasulat dito. Okay. So, handa na ba kayo sa ating gawain? Dito na tayo sa unang pahina or page 1. Alamin. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makasusunod sa nakasulat na panutong may 1 hanggang 2 at 3 hanggang 4 na hakbang. Sabi dito, dapat pagkatapos ng araling ito, alam na ninyo or makakasunod na kayo ng mga panuto o mga 1 o 2 panuto na magkasabay o 3 pa hanggang 4 na panutong magkakasunod-sunod. Dapat ay makinig kayong mabuti sa akin, sumunod kayo ng mabuti para magagawa ninyo ng maayos ang inyong module. So, dito na tayo sa subukin. Dito pa rin tayo sa page 1. Panuto. Gawin ang panutong ibinigay. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. So, may mga sinasabi sila dito na mga panuto na dapat ninyong gawin. Okay, letter A. Letra A. Gumuhit ng araw. Kulayan ito ng dilaw. Gawin na ninyo yan dyan sa module ninyo. Letra B or letter B, isulat ang iyong pangalan gamit ang malalaking letra. So, napag-aralan ninyo na ang inyong letra ay may malalaki at maliliit. Sinasabi dyan ay malalaking letra. Wala akong makikita dapat na maliliit na letra na nakasulat sa inyong module. So, letter C or letter C, gumuhit ng 2 magkatabing bituin. Kulayan ng pula ang unang bituin.
Kulayan naman ang pangalawang bituin ng dilaw. Letter D. Gumuhit ng isang sobre. Sa tabi nito, gumuhit ka ng isang lapis. Ano ang sobre? Envelope. Envelope in English. Okay. Dito na tayo sa letter E. Isulat ang salitang salamat. Guhitan ito ng isang beses. Guhitan, drawingan. Okay. Naintindihan ba? Right. So, dito na tayo sa ikatlong pahina or page 3. Pagsunod sa panutong may 1 hanggang 4 na hakbang. So, hindi na lang iisang hakbang o iisang panuto. 1 hanggang 4. Maaaring 1 hanggang 2, 1 hanggang 3 o 1 hanggang 4 na panuto ang inyong gagawin. So, tayong mga Pilipino ay kilala sa napakaraming magagandang katangian. Isa sa mga katangian ito na talagang gusto ng lahat ay ang pagiging masunurin, lalo na ng isang batang katulad mo. May kabutihan bang dulot ang pagiging masunurin? Yan ang ating tatalakayin ngayon sa ating aralin. So, kung sinusunod mo ang mga binibilin sa'yo, ang mga inuutos sa'yo, ibig sabihin, ikaw ay isang batang masunurin. Wala naman silang iuutos o ipapagawa sa'yo na masama. Lahat ng inuutos ng iyong mga magulang ay mabuti. Okay. So, dito sa baba, balikan. Ang panuto, lagyan ng check ang nagsasabi ng lokasyon. Okay. Ano ba ang lokasyon? Ang lokasyon ay nagsasabi kung nasaan ang isang bagay, hayop, o tao. O ano ang halimbawa ng lokasyon? O, ako ay nasa loob ng classroom. So, ang loob ng classroom ay nagsasabi ng lokasyon. Nakikita ko ang aso sa ilalim ng puno. O, ang ilalim ng puno ay nagsasabi rin ng lokasyon. Okay. So, kung ang salita ay nagsasabi kung nasaan ang bagay, hayop o tao, ito ay mga salitang nagsasabi ng lokasyon. So, unang bilang. Ano muli yung gagawin natin? Balikan natin. Lagyan ng check ang nagsasabi ng lokasyon. So, kung hindi ito nagsasabi ng lokasyon, lalagyan nyo ba ng check? Wala. Hindi. Ano ang ilalagay ninyo? Wala. Hayaan lang ninyong blanco dahil yon ang sinasabi ng panuto. Lagyan ng check ang nagsasabi ng lokasyon. Hindi niya sinabi na lagyan ng check ang nagsasabi ng lokasyon. X naman kung hindi. So wala siyang sinabing ganyan. Ang sinabi lamang niya ay lagyan ng check ang nagsasabi ng lokasyon. So unang bilang, itaas ng puno. Ikalawang bilang, ilalim ng mesa. Ikatlong bilang, kama at upuan. Ikaapat na bilang, loob ng bahay. At ikalima, mabangong bulaklak. Madali lang yan, di ba? Okay. So, dito naman na tayo sa ikaapat na pahina. Tuklasin. Marunong ka bang sumunod sa ipinag-uutos sa'yo? Alam mo ba kung bakit dapat kang sumunod? Ano nga ba ang maaaring mangyari sa'yo kung hindi ka marunong sumunod sa ibinibigay na panuto? Tara, alamin natin ang mga kasagutan sa mga tanong na sa ating kwento.
So tayo ay magbabasa ng isang kwento. At dapat nating intindihin ang kwentong ating babasahin para mas madali nating masagutan ang mga tanong sa susunod na mga pahina. Okay. Habang nagbabasa ako ng kwento, sumunod kayo sa inyong mga module. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Dapat Pala. Ito ay akda ni Christina T. Fangon. Si Nicole ay nasa ikalawang baitang. Katulad din siya ng ibang bata na medyo may kakulitan. Sino yung batang nasa ating kwento? Si Nicole. Ano ang kanyang katangian o ang kanyang ugali? Siya ay isang bata na medyo may kakulitan. Okay, tuloy natin. Minsan ay isinama ni Aling Marta si Nicole sa pamilihan dahil na rin sa pagpupumilit nito. O sige, isasama kita, subalit kailangan mo sumunod sa akin. Ang sabi ng ina. Pangako po, tugon niya. So, ano ang ginawa ni Aling Marta kay Nicole isang araw? So, isinama niya sa palengke dahil sa pagpupumilit ni Nicole. Pero ano ang sinabi ng kanyang nanay or ni Aling Marta? Isasama kita, subalit kailangan mong sumunod sa akin. Okay. Ano ang sinabi naman ni Nicole? Opo, pangako po, di ba? Sabi niya. Okay. So, sa susunod na pahina, itutuloy natin ang kwento. Huwag na huwag kang hahawak ng kahit anong bagay sa palengke. Dapat ay lagi kang nasa tabi ko at nakahawak sa akin. Huwag ka ring aakyat sa ibabaw ng mga upuan at susuot sa ilalim ng mga mesa. Matapos nating mabili ang lahat, ay ibibili kita ng manika. Mahabang paliwanag ng ina. Talaga po, Nay? Sige po, tugon ng bata. Okay. So ano yung mga panuto o ano yung mga utos na sinabi ni Aling Marta kay Nicole? Una, huwag na huwag kang hahawak ng kahit anong bagay sa palengke. Dapat ay lagi kang nasa tabi ko, yun ang ikalawa. At nakahawak sa akin. Katlo yun. Ano pa yung ikaapat? Huwag ka ring aakyat sa ibabaw ng mga upuan. Ikalima, at susuot sa ilalim ng mesa. So maraming panuto ang ibinigay ng kanyang ina. At tignan nga natin kung sinunod nga ni Nicole ang mga ito sa susunod na talata ng ating kwento. Pagdating sa pamilihan, ay nakalimutan na ni Nicole ang pangako sa ina. Akyat dito, suot doon, hawak dito, hawak doon, takbo dito, takbo doon, ang kanyang ginawa. Napabuntong hininga na lamang si Aling Marta. Okay. So sinunod ba ni Nicole ang kanyang pangako? Ginawa ba niya ang mga panuto na inutos ng kanyang ina? So hindi, dahil ano ang kanyang ginawa? Akyat dito, suot doon, hawak dito, hawak doon, takbo dito, takbo doon. Yon ang ginawa ni Nicole. So matapos mabili ang lahat, ay tuloy-tuloy na lumabas ng pamilihan ang mag-ina. Nay, may nakalimutan po kayo. Yung manika ko po. Paalaala ni Nicole. Tumingin sa kanya ng seryoso ang ina at sinabi, hindi ako ang nakalimot. Hindi mo ba naalala ang mga ibinilin ko sa'yo? Seryosong sagot nito. Walang nagawa si Nicole kundi tumahimik dahil alam niyang galit ang ina.
Dapat pala sumunod ako. Bulong niya sa sarili. Okay. So, ano ang nangyari? Binili ba ni nanay ang manika na sinabi niyang bibilhin niya para kay Nicole pagkatapos nilang mamalengke? Hindi na. Bakit hindi? Dahil hindi sinunod ni Nicole ang kanyang pangako na susundin ang mga panuto or ang mga utos ng kanyang ina. May aral ba kayong na pag-aralan sa ating kwento? Meron, di ba? Ano yun? So, dapat pala sumunod ako. Yun ang sabi ni Nicole. So, dapat sumunod sa mga panuto o utos sa atin. Okay. So, dito na tayo sa suriin. Ang pakikinig at pagsunod sa sinasabi sa atin ay napakagandang pag-uugali na kayang-kaya mong gawin. Hindi ba? Tara, balikan natin ang ating kwento. So, dito sa susunod na pahina, babalikan natin ang ating kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Okay, so ang panuto ay sagutin ang sumusunod na tanong. Una, sino ang bata sa ating kwento? Sulat mo na. Ikalawa, ano ang katangian ni Nicole or ano ang kanyang ugali na sinabi dyan sa kwento? Ikatlo, kung ikaw si Nicole, susundin mo ba si nanay? Bakit? Ikaapat, ano kaya ang maaaring mangyari kay Nicole sa pagtakbo niya sa loob ng palengke? Siyempre, nagtatakbo-takbo siya sa loob ng palengke. Ano kaya ang maaaring mangyari sa kanya? Sulat ninyo kung ano yung naiisip ninyong maaaring mangyari sa kanya. Ikalima, ano-ano ang mga panuto o utos na nabasa mo sa kwento? Di ba may mga panuto na ibinigay si Aling Marta kay Nicole? Ano ang mga iyon? Yun ang isusulat mo sa iyong sagot. Ika-6, ano-ano ang mga salitang tumutukoy sa lokasyon? So kanina, sinabi ko na ang lokasyon ay nagsasabi kung nasaan ang mga bagay-bagay, ang mga hayop o ang mga tao. Yun ang lokasyon. So mula sa kwentong ating binasa, may mga lokasyon na sinabi dyan na maaari ninyong kopyahin na ilagay sa inyong sagot. Ikapito, bakit mahalagang sumunod sa panuto? Sa palagay ninyo, bakit kaya kailangan dapat nating sundin ang mga panuto na ibinibigay sa atin? So, kung hindi ninyo muli nasagot ang mga ito, ang mga tanong na ito, kasi hindi naman pang mabilisan ang gawain natin ito, maaari ninyong muling balikan ito. Pupunta naman na tayo sa susunod pang pahina. Ikapitong pahina, pagyamanin. So ito na ay mga pinatnubayang pagsasanay at dito na ninyo ilalabas ang inyong mga papel at lapis at Crayola. Papel, lapis at Crayola. Dahil dito sa pinatnubayang pagsasanay 1 at pinatnubayang pagsasanay 2, gagamitin natin ang mga ito. So, panuto. Sundin ang panuto sa bawat bilang. Una, isulat ang X at ikahon ito. Yun ang dapat ninyong unang gagawin sa inyong mga papel. Isulat ang X at ikahon ito. Okay. Sa ikalawang bilang, isulat ang iyong buong pangalan.
Paano isusulat ang buong pangalan? Halimbawa, ang aking pangalan ay Abigail P. Bauet. So, ang buong pangalan dapat ay Abigail P. Bauet. Yon ang dapat kong isulat. Pero, pangalan ninyo isulat ninyo ha. Pangalan ko yung Abigail. Okay, so dito na tayo sa ikatlo. Gumuhit ng kalahating bilog na nakataob at kulayan ito ng itim. Okay. Ikaapat, gumuhit ng 2 arrow na nakaturo sa itaas. So yung 2 arrow ninyo nakaturo sa itaas. At ikalima, isulat ang bilang na 1 hanggang 10. So, isulatin nyo ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sa papel ninyo. Siguraduhing may pagitan ang bawat bilang. So, hindi sila dapat nagkakadikit-dikit. Handa nga nag-aabay, ag-ida nan iinahgang, nan iinadawid niya, para sila ay may pagitan. Okay. Okay? Sa isa na namang papel, sa isang pahina ng inyong papel, gawin natin ito, panuto. Sundin ang panuto sa bawat bilang. Una, gumuhit ng 1 araw. Sa ibaba ay gumuhit ng 1 buwan na may kasamang between. Para hindi kayo mahilo, gawin muna ninyo yung unang panuto bago ninyo gawin yung susunod. Para magawa ninyo ito ng tama. Ikalawa, gumuhit ng 1 bilog at tatsulok. Lagyan ito ng guhit sa ilalim. So, gumuhit muna ng 1 bilog at tatsulok. Pagkatapos, saka ninyo lagyan ng guhit sa ilalim. Ikatlo, gumuhit ng larawan ng 1 babae at lalaki. Kulayan ito ng itim. Ikaapat, isulat ang salitang tama at gumuhit ng check sa tabi nito. O yun muna ang gagawin ninyo isulat muna ang salitang tama. Pagkatapos, pag natapos na ninyong isinulat ang tama, gumuhit na ng check sa tabi nito. Sa ibaba ay isulat ang salitang mali at sa tabi ay iguhit ang X. So, pag nasulat na ninyo yung tama at naiguhit na ninyo ang check, sa baba naman nito, isulat ninyo ang salitang mali at sa tabi naman nito ay isulat ang X o iguhit ang X. Ikalima, gumuhit ng 1 bilog. Lagyan ito ng tuldok sa loob. Madali lang yan. Siguradong kayang-kaya ninyong gawin yan. Okay? So, dito na tayo sa susunod na pahina. Ika-8 pahina o page 8. Ito ay pinatnubayang pagsasanay 2. Panuto. Isulat ang T kung tama o dapat ugaliin ang isinasaad sa bawat pangungusap at M kung mali. Tignan ninyong mabuti ang inyong panuto. T lamang ang isusulat kung tama at M lamang kung mali. At mapapansin ninyo na ito ay sa malaking titik, hindi sa maliit na titik. So kung ano yung panuto, yun ang dapat ninyong gawin. So unang bilang. Ang pagsunod sa panuto ay may magandang maidudulot sa atin. Tama? Mali. T, M. Ikalawa, maraming matutuwa sa akin kung ako ay matututong sumunod. Ikatlo, susunod ako sa panuto ng may buong pag-unawa. Ikaapat, susunod lamang ako kung ako ay bibigyan ng pera. Ikalima,
Hindi ko pakikinggan ang nagbibigay ng panuto. Okay. So, sa susunod. O, dito na ninyo sa module ninyo sasagutan yan, ha? Kasi may space naman dyan. May mga patlang dyan kung saan kayo sasagot. So, dito na tayo sa susunod sa pinatnubayang pagtatasa 2. Panuto. Lagyan ng check kung ito ay isa sa mga dapat gawin upang makasunod sa nakasulat o nabasang panuto at X kung hindi. Ano ang isusulat ninyo? Or iguguhit ninyo? So, iguguhit ninyo ang simbolo ng check kung dapat gawin at X kung hindi. Una, basahin mabuti ang panuto. Dapat pa ninyong gawin yan, check, or hindi dapat, X. Ikalawa, gawin ang panuto kahit hindi pa ito nababasa ng buo. So kahit hindi pa ninyo nababasa ang panuto, gawin na ninyo ito. Check, X. Ikatlo, sundin lamang ang unahan ng panuto. So kung ano yung sinabing una sa panuto, yun lamang ang susundin. Check ba yan? Or X? Ikaapat, unawaing mabuti ang nabasang panuto. Ikalima, sundin ang panuto ayon sa hakbang ng pagkakasunod-sunod nito. Yehey! Dito na tayo sa ika-9 na pahina or page 9. Ito ay malayang pagsasanay 1 at ang panuto nito, pag-aralan ang mga larawan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4. Ang larawan upang masunod ang mga panuto sa sitwasyon. So ano ang gagawin ninyo? Lagyan ng bilang na 1, 2, 3, hanggang 4 ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng sitwasyon. So ano ang sitwasyon natin? Basahin natin. Araw ng Sabado, maagang umalis si Aling Minda para magtinda sa palengke. Nag-iwan siya ng nakasulat na mensahe para sa kanyang anak. Nakalagay ito sa lamesita na nasa bandang ulunan ng tulugan ng bata. Nakasulat din dito na babalik agad ang ina. Naintindihan ba ninyo yung sitwasyon? Okay, so noong araw ng Sabado, maagang umalis si Aling Minda papunta sa palengke. At gumawa siya ng sulat, inilagay niya sa may lamesita o maliit na mesa na nasa ulunan, nasa may ulo ng tulugan ng kanyang anak. At isinulat din niya doon na babalik siya kaagad. So ano kaya ang mga nakasulat dito? Una, magdasal ka. Ikalawa, ligpitin mo ang iyong pinaghigaan. Ikatlo, kumain ka ng almusal na iniwan ko sa mesa at iligpit ito pagkatapos. Ikaapat, maligo ka para maging mabango at malinis. Okay, so may mga larawan din dyan na nagpapakita ng mga isinulat ni Aling Minda. So sa ibaba ng larawan may mga patlang. Lagyan ninyo ng numero na 1, 2, 3 o 4 ayon sa kung ano yung unang nangyari. Nuhipa ho tanapanglo na pasamak dima istorya higatoy taluan nyo ni number 1. Nuhipa ho taon saruno higatoy taluan nyo number 2. Number 3, ingatod, number 4. O talas law ni napasamak, higato law in number 4. Okay. Madali lang yan, di ba? Okay, so dito na tayo sa
ika-10 pahina o page 10. Ito ang malayang pagtatasawan, panuto. Pag-aralan ang mga larawan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4 ang larawan upang masunod ang bawat hakbang ng panuto. Katulad din ng ginawa natin dito sa pahina 9, lalagyan ninyo ng bilang 1 hanggang 4 ang mga patlang sa ibaba ng mga larawan. So, unang bilang, kumuha ng isang florera at lagyan ito ng tubig. Nasaan yan? Dyan, sa mga larawan. Yun ang lalagyan ninyo ng unang bilang o number 1. Ikalawa, pumitas ng 3 bulaklak na may tangkay. So, tignan ninyo dyan sa larawan kung nasaan yung pumipitas ng 3 bulaklak na may tangkay at yun ang lalagyan ninyo ng numero 2 or number 2. Ikatlong bilang, ilagay ang mga bulaklak sa florera. At ika-4, ipatong ang florera sa mesa. Ang galing-galing, ang dali-dali. Sigurado nasagot ninyo ng tama ang mga ito. Alright, so dito na tayo sa kabilang pahina, ang ika-11 pahina o pahina 11. Malayang pagsasanay 2, panuto. Pag-aralan ang larawan. Bilugan ang letra ng wastong panuto ayon sa larawan. So, tignan ninyo ang mga larawan sa inyong module. Pag-aralan ninyo ang mga ginagawa nila sa larawan at piliin ninyo ang inyong sagot sa ibinigay na mga pagpipilian. Paano ninyo sasagutan? Bibilugan ninyo ang letra ng inyong sagot. So, dito sa unang bilang, ano ang ginagawa ng bata sa larawan? A. Isuot ang bag at sombrero. B. Hawakan ang bag at sombrero. Okay, bilugan na ninyo ang inyong mga sagot. Ikalawang bilang. A. Magmano sa lola. B. Magmano sa lolo. So, alin dyan ang tama? Yung A or yung B? Ikatlong bilang, tawagin ang kaibigan at maglaro ng habulan. Yun ba ang ginagawa sa larawan? B. Tawagin ang kaibigan at makipagkwentuhan. Ika-4. A. Ngumiti at kumaway. B. Tumayo at magsayaw. Yun ba ang ipinapakita ng larawan? Okay, ika-5 bilang. A. Buhatin ang manika. B. Buhatin ang regalo. Pagod na ba kayo mga bata? Malapit na tayo. Malapit na tayo. Konting tiis na lamang. Mamaya pagkatapos nito, saka na kayo humingi ng merienda kay nanay. Alright, so dito na tayo sa ika-12 pahina o page 12. Malayang pagtatasa 2, panuto. Basahin at sundin ang panuto. So, ihanda na naman ninyo ang inyong mga papel dahil gagamitin ninyo ito. Sa itaas na bahagi ng sagutang papel ay isulat ang iyong buong pangalan. Buong pangalan na naman ang tinatanong. Bakatin ang iyong kaliwang kamay. Nasaan ang inyong kaliwang kamay? Bakatin ito. I-trace. So ito ang aking kaliwang kamay. I-trace ninyo or bakatin ninyo sa inyong papel. Pagkatapos,
Gumuhit ng masayang mukha sa bahagi ng palad. So kung ito ang inyong mga kamay, ito naman ang inyong palad. So sa binakat ninyo o tinrace ninyong kamay ninyo sa may banda ng palad or ng inyong palad, iguhit ninyo ang masayang mukha. At kulayan ng dilaw ang masayang mukha. Ano ang dilaw? Yellow in English. Okay. Kung hindi ninyo nasunod, maaari ninyong muling balikan ang ating video para masunod ninyo ito. Para masundan ninyo ito. Okay. Susunod, isa-isip. Panuto. Punan ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang kaisipan. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Punan ng tamang salita ang patlang. So mayroon tayong mga patlang dito, blank in English. At meron naman tayo ditong kahon kung saan nakasulat ang pagpipilian natin ng ating mga sagot. Ano ang mga pagpipilian nating mga salitang ito? Sundin, lokasyon, at panuto. So tatlo lamang na mga salitang ito, dito tayo pipili ng ilalagay natin o isasagot natin sa mga patlang. Okay, sige. Ang patlang ay ang pagbibigay ng direksyon at tagubilin. O, ano ang dapat na isasagot natin dito? Ang sundin, ang lokasyon, ang panuto ay ang pagbibigay ng direksyon at tagubilin. O, ano ang tamang sagot dyan? Pumili kayo sa tatlo. Ituloy natin. Na dapat sundin, na dapat lokasyon, na dapat panuto sa pagsasagawa ng mga gawain. Maaaring gumamit ng mga salitang nagsasaad ng sundin, nagsasaad ng lokasyon, nagsasaad ng panuto. Okay. Tulad ng itaas, ibaba, tabi, likod, harap, at gilid upang higit na maging malinaw ang pagbibigay ng panuto. Halimbawa, ilapag ang lapis sa ibabaw ng mesa. Hintayin mo ako sa tapat ng aming bahay. Upang makasunod sa panutong may 1 hanggang 4 na hakbang, dapat nating tandaan ang sumusunod. Pakinggan o basahin at intindihing mabuti ang buong panuto. Upang hindi malito, gawin muna ang unang hakbang ng panuto bago gawin ang susunod pang mga hakbang. So ano ang mga dapat nating gawin para makasunod ng tama sa mga ibibigay sa ating panuto? So makinig daw na mabuti, pakinggang mabuti, intindihing mabuti, at basahing mabuti ang mga panuto. At para naman hindi tayo malito, ano ang gagawin natin? Gawin muna ang unang panuto. Jay umununa pay laeng ti aramiden tayo. Sumaruno jay sumaruno nga ipararamid da. Tapno sa andang agsasalupang ijay panunot tayo. So isa-isa lang. Yung una munang panuto, susunod yung isa sa kayong isa. Para tama ang pagkakagawa natin ng panuto. Okay, letter B. Dito na tayo sa letter B. Panuto. Buuin ang kaisipan. So, kumplituhin ninyo ang kaisipan na sinasabi dito. So, mahalaga ang pagsunod sa panuto upang, bakit mahalaga ang pagsunod sa panuto?
So, buuin ninyo ang kaisipan na ito. Sabihin ninyo kung bakit mahalaga ang pagsunod sa isang panuto. Okay, ano ba yung napag-aralan natin kanina? Tulad nun dun sa kwento na nabasa natin. Diba, hindi sinunod ni Nicole ang panuto ng kanyang ina. So, ano ang nangyari? Mga ganong bagay. Mag-isip kayo ng mga maaaring mangyari kung hindi natin susundin ang mga ibinibigay sa ating panuto. Yun ang isusulat ninyo dito sa letter B. Okay. So, maaari muli ninyong balikan yan mamaya. Dito na tayo sa isagawa. Dito pa rin sa ikalabing-tatlong pahina. Panuto, gawin ang panuto sa iyong sagutang papel. So, ilabas muli ninyo ang inyong mga papel at dito ninyo gagawin ang gawain ito. Una, gumuhit ng isang bilog. Sa loob nito, pag natapos na niyong ginuhit ang isang bilog, sa loob nito ay gumuhit ng isang malaking bituin. Kulayan ng itim ang labas na bahagi ng bituin. Siguraduhing makukulayan ang lahat ng bahagi nasa labas ng bituin. So, tulad ng sinabi kanina, para magawa ninyo ng tama, balikan ninyo ang panuto. Basahin ninyong mabuti, intindihin ninyong mabuti. At para hindi kayo mahilo, isa-isa lamang. Kung ano yung unang sinabi, yun ang gagawin. Saka lang gagawin ang mga susunod. Ikalawa, isulat ang bilang na 4 at bilugan ito. Ikatlo, isulat ang pangalan ng iyong matalik na kaibigan at guhitan ito. Ika-4, gumuhit ng masaya at malungkot na mukha. Ika-5, gumuhit ng bola sa ilalim ng mesa. Okay. So, ang ating mga panuto dito ay mayroon ding mga lokasyon. So, nagsasabi rin siya ng mga lokasyon. Okay. Dahil hindi naman pang mabilisan ang gawain natin ito, maaari ninyong muling balikan mamaya. Pumunta na tayo dito sa ikalabing-4 na pahina or pahina 14. Tayahin. Panuto. Gawin ang panuto sa inyong sagutang papel. Una, gumuhit ng larawan ng pamilya nanay, tatay, kuya, ate at bunso. Yung pinakahuli sa inyong magkakapatid, kung siya ang bunso, kukulayan ninyo siya ng pula. Ikalawa, gumuhit ng 3 bulaklak at isang paro-paro. Kulayan ng dilaw ang mga bulaklak. Ikatlo, gumuhit ng isang lobo. Kulayan ito ng pula. Isulat sa loob ng lobo ang bilang na 1. Gumuhit ng bituin sa bawat sulok ng kahon. Muli, isa-isa lamang na gagawin ang mga panuto para hindi kayo malito. Ika-4, gumuhit ng isang kahon. Isulat sa gitnang bahagi ang salitang saya. Iguhit ang masayang mukha pagkatapos nito. At ika-5, gumuhit ng isang kotse. Kulayan ito ng ube o lila. Ano ang ube? Violet sa Ingles. So, ang kulay ng kotse ang magiging kulay ng kotse ay ube. Okay. Yan ang gawain natin sa pahina 14. Okay? Patapos na tayo mga bata, konting tiis na lamang. Dito na tayo sa pinakahuling pahina ng ating module.
pahina 15 or 15. At ito ay karagdagang gawain. Muli, ilabas ang inyong, hindi na pala, kasi may space kayong paggagawan dito. So, dito na kayo gagawa. Ano ang panuto? Gawin ang panuto. Gumuhit ng ulap. Kulayan ito ng bughaw. Ng bughaw. Blue. Isulat ang salitang Filipino, ako, sa loob ng ulap. At gumuhit ng 3 ibon na lumilipad sa ilalim ng ulap. Okay. Madali lang ninyong magagawa yan kung babalik-balikan ninyo ang mga panuto. At muli, isa-isa lamang ang paggawa ng bawat panuto para tama ang pagkakagawa ninyo nito. At magiging madali rin, hindi kayo mahihilo. Okay. So, dyan nagtatapos ang ating module sa Filipino 5. At ano muli ang pamagat ng ating module? Pagsunod sa panuto. Kaya ang mga gawain natin dito ay tungkol sa pagsusunod sa mga panuto. Okay. Meron pa pala dito, bago tayo magtapos, sa pinakahulihang bahagi ng inyong module, makikita ninyo ang susi sa pagwawasto. So, bakit isinama ang mga ito dito? Ito ay para makita ninyo kung tama ang inyong mga isinagot sa bawat gawain. Dapat pagkatapos ninyong gawin ang mga gawain dito sa module, saka lang ninyo titignan ang mga susi sa pagwawasto or ang mga tamang sagot para naman makita ninyo kung nagawa ba ninyo ng tama ang inyong mga gawain. At masasabi ninyo kung naintindihan nga ba ninyo ang mga aralin sa gawain ito. Okay. Yun ang gamit ng susi sa pagwawasto. Okay, so hanggang dito na lamang mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay natulungan ko kayo na magawa ninyo ng madali ang inyong module sa Filipino. Paalam mga bata!